Episode 4 ang multo sa harapan. Maliwanag ang araw sa San Isidro, ngunit sa kabila ng liwanag, may madilim na presensyang bumabalot sa buong bayan. Papunta si Abby sa kanyang klinika, suot ang kanyang pamilyar na puting uniforme. Habang naglalakad sa kahabaan ng kalsada, napansin niyang kakaibang tahimik ang paligid. Kahit ang mga karaniwang ingay ng bayan, ang ingay ng mga tricycle at murmur ng mga tao ay tila nawawala. Habang papalapit si Abby sa eskinita, nakita niya ang isang matandang lalaki. Nakaupo sa isang bangko. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatitig diretso sa kanya. Napahinto si Abby, ang kanyang puso bumilis sa hindi may paliwanag na kaba. Nang lapitan niya ang matanda upang tanungin kung okay lang ito, bigla na lang itong humulagpos sa kinaupuan at bumagsak sa lupa. "Manong! Manong!" Sigaw ni Abby, ang kanyang boses umaalingaw-ngaw sa tahimik na eskinita. Agad siyang lumapit upang suriin ang pulso ng lalaki, ngunit wala na itong buhay. Napansin niya ang malamig na hamog na tila bumalot sa katawan ng matanda. Sa kanyang ulo may bumubulong, hindi ito tama. Habang tumatawag ng tulong si Abby, napansin niya ang isang papel na mahigpit na hawak ng matanda. Nang ito ibinuksan niya, isang simpleng sulat ang nakasulat. "Huwag mong papasukin ang dilim. Sila ay darating para kunin ka." Tumayo ang kanyang balahibo. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sa kanyang kalooban, alam niyang may mas malaking puwersa na naglalaro. Pagdating sa funeraria, agad niyang sinabi kay John ang nangyari. Napansin niyang iba ang reaksyon ni John, parang hindi na siya nagulat. Ang kanyang mga mata, puno ng takot, ngunit determinadong harapin ang panibagong misteryo. "Abby, may mga bagay na hindi ko pa naipapaliwanag sa'yo," ani John. Ang boses niya mabigat sa takot at guilt. "Simula nang bumalik ako dito, hindi lang ang mga patay ang tumatawag sa akin. May mga bagay silang ipinapakita at lahat ng ito konektado." Habang inaalam nila ang pagkakakilanlan ng matandang lalaki, nalaman nilang ito'y si Mang Nestor, isang retiradong guro na walang kaaway sa bayan. Walang iniwang pamilya at kilala bilang tahimik na tao. Wala ring dahilan kung bakit biglaan siyang namatay sa harap ni Abby. Ngunit nang suriin ni John ang katawan, may nakita siyang kakaiba. Sa batok ni Mang Nestor, may marka na parang hinugis mula sa apoy, isang maliit na bilog na may misteryosong ukit sa gitna. "Abby, tingnan mo ito. Hindi normal ito," ani John habang hawak ang lampara upang pagmasdan ang marka. "Parang isang tanda, ngunit hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito." Habang si Abby ay nananatili sa gilid ng silid, napansin niyang bumigat ang hangin. Ang lampara ay nag-flicker at ang temperatura ng silid ay tila biglang bumagsak. Sa kabila ng lamig, narinig ni John ang isang mahinang bulong. "Siya'y darating. Tapusin mo ito bago ka kunin." Biglang nanakit ang ulo ni John at nahulog siya sa lupa. Sa kanyang isip, nakita niya si Mang Nestor, buhay, naglalakad sa eskinita. Narinig niya ang mga bulong ng isang anino na sumusunod sa matanda. Ngunit ang aninong ito ay walang anyo, isang madilim na nilalang na tila sumisipsip ng enerhiya ng tao. Nakita niya ang nilalang na ito na lumapit sa matanda. Ang malamig nitong kamay lumapat sa kanyang batok, iniwan ang tanda na natagpuan niya na ngayon. Pagkagising ni John, hingal na hingal siya. Alam niyang ang nilalang na nakita niya ay hindi natural. "Abby, may mas malaki tayong kalaban dito. Ang tanda sa batok niya ay hindi lang simpleng marka. Ito ay tanda ng kamatayan at kung tama ang nakita ko, hindi ito ang huling beses na mangyayari ito." Nang gabing iyon, pinuntahan ni John ang bahay ni Mang Nestor upang alamin kung may iba pang clue na naiwan. Ang bahay ay tahimik, puno ng mga lumang libro at alaalang naipon ng matanda. Habang nagbubuklat siya ng mga gamit, nakakita siya ng isang journal. Sa loob nito, may mga kwento tungkol sa mga kakaibang pagkawala sa bayan noong mga nakaraang dekada. Ang lahat ng biktima ay may parehong marka sa batok. Sa huling pahina ng journal, may nakasulat, "Ang mga anino ay darating tuwing ika-50 taon. Dadalhin nila ang mga hindi naghanda, at ang tanda ay kanilang marka. Huwag kang tumingin sa kanilang mata o kunin kanila." Muling tumayo ang balahibo ni John. Ang kanyang utak ay bumabalik sa mga bisyon ng digmaan at ang bigat ng kanyang trauma ay tila bumibigat palalo. Ngunit alam niya, kailangan niyang protektahan ang bayan, lalo na si Abby, na ngayon ay tila bahagi na rin ng misteryong ito. Sa pagbalik niya sa funeraria, nakita niya si Abby, nanginginig at natatakot. "John, nakita ko siya." Ang anino, nakita ko habang pauwi ako. Nakatayo siya sa labas ng klinika, nakatingin sa akin. Sa labas ng funeraria, biglang lumamlam ang ilaw at ang dilim ay bumalot sa paligid.
Naramdaman nilang pareho ang malamig na presensya ng nilalang. Sa sandaling iyon, nalaman nilang anino ay hindi na lamang nagpaparamdam, ito'y naririto na.